Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ang topic nga natin ngayon ay paano nga ba matatalo itong demonyong immortal na Gorosei na si Saturn. Ano nga ba ang mga pwedeng paraan para mapuksa itong demonyo na to? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Sa nakaraang chapter nga ay nakita natin doon ang ilan sa mga eksena na nagpasabik at nagpagulat sa atin. Andyan yung matagal na nating inantay na pagganti ni Kuma. At nasuntok naman niya si Saturn ng napakalakas at tumalsik pa nga ito ng malayo. Nakagalaw na din yung mga bida natin at balak na nga nilang umalis sa isla. At hindi lang yan, balak na din i-buster call ng Marine ang Egghead Island dahil nga tumatagal na nga yung laban dahil naiinip na si Saturn. At para nga daw sabay-sabay nang mawala yung mga bida natin. At nabanggit ko na nga si Saturn ay dahil nga kaagad itong nakabangon sa pag-atake ni Kuma at hinarapan itong si Sanji at Franky ang Gorosei. Pero mahirap pa din talagang talunin itong si Saturn dahil andun pa si Kizaru. Hindi lang kasi malakas itong si Saturn dahil nag-heal din ito ng mabilis at nakita natin yan sa nakaraang chapter na nagkaroon na naman tayo ng idea na bakit ganon yung kapangyarihan ni Saturn at parang nito lang nagkaroon ng karakter na ganon kabilis mag-heal. Iba pa tong si Saturn kay Marco kasi halata naman na magkaiba sila ng kapangyarihan. At ito na nga ang topic natin ngayon na dahil dun sa healing powers ni Saturn ay paano nga ba matatalo o mapupuksa itong Gorosei na si Saturn. Dahil sa kakaibang pinakita ni Saturn na kapangyarihan sa nakaraang chapter ay marami nga ang nag-isip na mahirap talagang talunin si Saturn kapag ganun lagi yung mangyayari at sino kaya ang pwedeng makatalo sa kanya ng tuluyan. Marami nga tayong naisip kung sino-sino ang mga posibleng may kaya o talagang mapapatumba itong si Saturn. Umpisahan natin dito sa hindi pa sumasali sa laban at sa palagay ko ay patungo na din kung nasan nga itong sila Kuma at si Saturn. Ito nga yung ancient robot na nagising. Naalala nyo ba to? Diba nagising to nung nag-gear pip si Luffy. Hindi pa natin siya nakikita sa labanan pero baka sa mga susunod na chapter bigla na lang lumabas to kung saan at tulungan si Kuma na labanan si Saturn. Saka itong ancient robot na to ay galing pa to sa Void Century at malamang kilala ni Saturn to at nakalaban na nun kasi nga diba parang itong mga Gorosei at si Im ay nagmula pa nung Void Century. Malay natin may weapon pala itong ancient robot na pangtapos sa katulad ni Saturn kasi may purpose yung pagising nito at malamang yan magagamit itong ancient robot sa paglaban kay Saturn. Ito namang sunod natin na isasali ay di ko alam kung pagkatapos ng laban o bigla na lang silang sasali dahil itong mga to ay mahilig to manggulat sa labanan saka mga tuso to sa kapangyarihan kaya talagang baka makita natin sila dito na sumali sa laban. Ito nga yung namataan na Blackbeard pirate ship na nakamasid lang sa Egghead Island. Hindi natin sure kung sino yung laman ng barko na yan pero ang hula ko si Lapit at si Katarina yung laman yan kasi sila lang yung wala nung sumugod sila Garp sa Chinosu. Kaya posibleng yung dalawa na yan ang nandoon sa Egghead na gumagala at humahanap ng tiyempo para may kidnapin o may pakay talaga sila doon na kung ano. Kasi ang mga mahalaga lang naman na andon sa isla ay yung mga imbensyon ni Vegapunk o si Vegapunk mismo ang kukunin nila o si Robin. Pwede din diba kasi mahalaga si Robin ngayon. Dahil si Teach ay nakikipag-unahan na din sa paghahanap doon sa mga road poneglyph pero ang talagang naisip ko na pwedeng kuhanin nila Katarina at Lapit dito ay yung Devil Fruit ni Luffy. Kasi nga diba kalat na sa mundo na na-awakened na ni Luffy yung Devil Fruit niya at may lakas pa ng Sun God. Syempre yan ang gusto ni Teach. At meron pang isa na talagang gugustuhin din nila. Ito nga yung Devil Fruit ni Saturn. Mas bagay sa kanila yung kapangyarihan ni Saturn kasi nga darkness din yung kay Saturn. Kaya ito yung pwedeng mangyari. Sasali sila Debon at Lapit sa laban para lang patayin si Saturn at kuhanin yung Devil Fruit nito na Sowan type tapos awakened pa. Talagang maeengganyo sila Debon na makuha to na pasalubong kay Teach at alam naman natin na may ginagawa silang kung ano para makuha yung mga Devil Fruit na nagugustuhan nitong Blackbeard Pirates. Malay natin, dito natin malaman yung paraan nila Teach kung paano kuhanin yung Devil Fruit sa user nito. Itong susunod naman natin ay talagang gusto natin makita na magkaharap sa laban. Nung umpisa pa lang na makita natin si Saturn na tumungtong sa isla ng Egghead. Pero di pa natin malaman kung nasa na itong lokong lalaki na to. Tama, si Luffy. Nasa na kaya yung makulit na yan? Nasabi ko nga sa nakaraang video na itong si Luffy, malamang niya tinulungan ni Karibo to para nga makarecover kasi maraming eepal sa pagkain nito. Kaya inalis muna siguro nito sa labanan si Luffy at ibabalik na lang pag nakarecover na. Kaya good move kay Karibo. Savior din talaga to minsan. Ayun nga, malamang to pag lumakas ulit si Luffy, bigla na lang nitong suntukin si Saturn. Dahil narinig din ni Luffy yung
yung mga kalokohang ginawa nito kay Bonnie at Kuma. Saka talagang tutulungan ni Luffy si Kuma kasi nga kung di dahil kay Kuma, hindi sila makakaligtas sa Sabaody. Hindi nila magagawang mag-training ng 2 years para magpalakas at buhay sila ngayon dahil nga kay Kuma. Kaya may utang na loob talaga sila dito kay Kuma at alam naman natin na si Luffy tutulong yan hanggat gusto niya, lalo na sa mga may malaking ambag sa paglalakbay nila. Kaya wag tayo magulat kung biglang may sumipa o sumuntok kay Saturn at ibaon din to sa lupa. Maraming pwedeng gawin si Luffy kay Saturn kasi kung anong gusto o maisip ni Luffy, magagawa niya ngayon dahil sa Devil Fruit niya. Magandang laban yan kasi Sun versus Darkness ang mangyayari at malay natin may makita tayong bagong ilalabas na powers ni Luffy para matalo itong immortal na si Saturn. Kasi ang hirap, di ba? Heal ng heal. May naiisip pa nga ako na pwedeng gawin ni Luffy kapag nabugbog niya si Saturn. Ibalibag niya sa dagat para, di ba, di na makapalag si Saturn. Pero baka makaahon din agad. Matalino din kasi ang si Saturn kaya umasa na lang tayo kay Luffy na may bago siyang powers na ilalabas para lusawin niyang si Saturn. At ang panghuli, para sa pwedeng tumalo o gumawa ng paraan para tapusin nga itong si Saturn ay hindi pa siya kakampi ngayon nila Luffy. Pero baka kumampi din sa huli. Ang tinutukoy ko nga dito ay itong Admiral na si Kizaru. Bakit ko nga ba nasabi? Eto yun, dahil sa nakaraang chapter ay kahit na inutos nito na simulan na yung Buster Call ay bago yun, napansin nga ni Vegapunk na pagod at medyo malungkot nga yung itsura at yung mga mata ni Kizaru. Nahalata na ni Vegapunk na medyo nag-aalangan na si Kizaru sa mga ginagawa nito. Kaya napasabi na lang si Vegapunk na napakalungkot daw ni Kizaru ngayon at wala na daw talaga tong puso. Na syempre, hindi naman tinanggi ni Kizaru at sinabi nito na dapat daw pala nagdala siya ng mas madilim pa na salamin. Meaning, talagang naguguluhan o nag-aalinlangan si Kizaru sa mga nangyayari dahil puro kaibigan niya yung involved sa labanan. Bakit nga ba si Kizaru ang naiisip ko na pwedeng makatalo o makagawa ng paraan para matalo si Saturn? Hindi lang naman si Kizaru ang gagawa ng paraan. Isasali natin dito si Vegapunk kasi alam ni Vegapunk na may natitira pang pag-asa para matulungan sila ni Kizaru. Ang pwedeng ang mangyari, itong si Vegapunk may ituturo kay Saturn para nga hindi magamit nito yung healing powers niya o sabihin na natin pwede niyang lagyan yung katawan ni Saturn ng virus. Ano yung virus na yon? Walang iba kundi yung Sapphire Scale na nilagay din mismo ni Saturn kay Genie na napunta kay Bonnie. Ano nga ba yung magagawa ng Sapphire Scale kay Saturn? Simple lang, sa tulong ni Kizaru kasi sa labanan na mangyayari ay posibleng dito makuha ni Kizaru yung awakened form niya o baka may gawin si Saturn na kung ano sa mga kaibigan ni Kizaru at bumaliktad dito sa Gorosei at labanan na nga ni Kizaru itong si Saturn. At ayun nga, si Vegapunk ang posibleng gumawa ng virus dahil siya ang nagpagaling kay Bonnie. Kaya meron pa tong mga naitabi na virus na nanggaling kay Bonnie. At ayun yung isasaksak nila kay Saturn. At ano ang kahinaan ng Sapphire Scale? 'Di ba yung liwanag? Ano si Kizaru? 'Di ba liwanag? Kaya si Kizaru ang posibleng tumapos din kay Saturn na pwedeng mangyari kapag naisaksak na nila kay Saturn yung virus at nagkaroon na ito ng Sapphire Scale. At kung na-awakened na si Kizaru at kumampi na to kay Vegapunk ay pwede niyang gawing maliwanag yung buong Egghead Island at maapektuhan nito si Saturn na ito yung makakadamage kay Saturn ng tuluyan at mapatay itong Gorosei. Kung mangyayari man yung mga eksena na yan ay nakaka-excite yan na makita na katulad na lang ng nasabi sa mga nagdaang chapter na yung mangyayari sa Egghead Island ay ito yung magpapagulat sa buong mundo. Admiral na tumiwalag, nakaligtas si Vegapunk, pinigilan ng isang Yonko yung gera doon at ang unang Gorosei na tinapos ng pirata. Malaking balita yan, nakakalat sa buong mundo. Sa lahat ng nasabi kong teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayong mga katambay, ano sa palagay nyo na paano kaya talunin o sino ang mga pwedeng tumalo dito kay Saturn? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!